paano at kaya-kayang ayusin ni Senate President Tito Soto, Majority Leader Mig Zubiri at Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sila ho kasi yung tatlong opisyal ng Senado na merong kakayanan at dapat gawin para hindi na lumala itong pwedeng sagutan, hindi pagkakasundo, nagbabangayan between Senator Ping Lacson, Senate President pro tempore at Chairman ng Blue Ribbon Committee, at Opposition Senator Rodante Marcoleta. Kasi hindi naman itago, in public, nationwide, worldwide, nakita ng mga Pilipino ang kanilang mga sagutan. Ngayon, alam ko may kanya-kanyang paniniwala at observation dyan. Hati-hati rin ng mga Pilipino. Merong pro-Lacson, merong pro-Marcoleta. So hindi lang yung dalawa ang nagtatalo sa Senado. Pati mamamayan, ganun din. Kaya dapat may gawin itong ating mga senador na aking nabanggit kung paano nila ayusin ito para hindi na lumala at nang hindi na maapektuhan din ang kailang trabaho. Kasi pag ang mga senador ay nauubos ang panahon sa debate ng personalan, apektado yung kanilang performance. Kasi ang paggawa po ng batas, numbers game. Hindi pwede yung isa lang ang nagpanukala magiging batas na. Dahil ang isang proposed bill ay dadaan sa mga committee at dadaan niya sa kamay ng mga senador. Numbers game nga papaano anong epekto nito? Halimbawa, si Ping Lacson may magandang panukalang batas. Sa tingin mo, makukuha si Marcoleta ang sumuporta sa kanya? O kaya si Marcoleta naman ang may magandang panukala? Sa tingin niyo, susuportahan ni Ping Lacson? So yun po yung sinasabi kong epekto sa kanilang performance at dapat gawin. Again, taong bayan ang apektado. Kaya dapat kanilang maayos yan sa lalong madaling panahon. At yun namang mga senador, hindi lang si Marcoleta at Lacson, sana naman, isipin din nila yung magiging kahiyahiya at nakakaapekto sa mamamayan ang kanilang ginagawa. Kasi sila po ay mga national official, pinapasweldo ng mamamayan para gumawa ng batas, hindi ang magbangayan ng personalan. Kung meron mang hindi pagkakaunawaan at paniniwala sa isa't isa, dapat hindi na isa publiko. Pero nangyayari po sa in public na dahil nga privilege speech. On record yan, hindi nabubura yan. Ayaw nila burahin yan. Pangalawa, interview sa media. Di ba yung mga interview sa media, kanya-kanyang karapatan yun. Pero yung official na naire-record sa Senado, nagbabanatan sila. Again, hindi na naman magandang halimbawa yun. So, Senator Soto, Senator Mig Zubiri, Senator Alan Cayetano, kayo yung dapat mag-ayos nito. Bago lumala pa at para hindi na pamarisan. Kasi pag ito hindi na ayos at tumagal ng tumagal, baka sa susunod na araw may iba namang grupo, may iba namang senador, ang ganyan din ang mangyayari. Dahil lang sa kanilang paniniwalang kakaiba o magkatunggaling paniniwalang pampolitikal at iba pa. So, yan, hindi naman tayo siya nakikialam. Pero hindi ho masamang ayusin kaagad ito at nang maging paniwala ang galaw. Lalo pa naman, 224 lang silang senador. Napakarami ng trabaho ng senador. Napakarami rin ang mga committee chairmanship yan. Sila rin yun Baka nga ito si Lacson member ng mga committee kung saan kontrolado ng oposisyon. Yun namang oposisyon naging automatic member ng lahat ng committee. O di sila rin nakikita dyan araw-araw. Sila rin ang magtutulungan. Sila rin po ang gagawa na kung anong dapat gawin. Paano kung hindi nakakasundo? Hindi sila magtutulungan. Damage yun sa mga Pilipinong nagpapasweldo. Ano inyong masasabi? Real talk lang po ito. For your information. Sunod na ating pag-usapan. Nangangating mga kayo, ano yung pag-usapan natin? Eto. Under pressure nga ba ang COMELEC? Nananahimik ng ilang buwan, muling nagising. Meron pala silang ginagawa, hindi nila sinasabi. Ito yung issue pa rin po ng mga posibleng pananagutan ni Senator Marcoleta tungkol sa SOSE, Statement of Contribution, na hindi raw diniklara na tama. Pag hindi diniklara na tama, may violation na yun. Kasi obligasyon, mandatory, ng lahat ng kandidato sa local and national position, matalo o manalo, i-declare mo ang ginastos mo sa eleksyon.
At kung may donation, i-declare mo rin kung saan galing, anong company, sinong tao ang nag-donate at magkano. Yan po'y obligasyon under COMELEC law. Ang hindi magdideklara ng ganyan, pwede kang ma-disqualified sa susunod na eleksyon at iba pang kasong kriminal na pwedeng kaharapin. So, ito hindi pa tapos. At hindi naman ho pwedeng i-deny. Actually, inamin na sa television at inamin na sa maraming interview ni Senator Marcoleta na siya tumanggap. Mula sa kanyang kaibigang ayaw banggitin kung sino at kung magkano. At para daw siya maging senador. Na hanggang sa sabihin niyang dapat kanyang i-declare, pakiusap daw, wag na. At gagawin na lang utang na loob. Yun ang problema. Pag sinabing utang na loob, conflict of interest. Pangalawa, yung pagtanggap ng pondo, kung ikaw ay government official, elected or appointed o namang career official ng bansa, yun ay bawal. Labag sa batas. Bribery ba yun? O kung ano man ho. Panunuhol or panghingi. Yun. Anyway. So, dahil dyan, yan yung inaabangan sa COMELEC. Ang sabi ng COMELEC, 2 kaso yung kanilang iniimbestigahan. 2 rin division sa COMELEC ang nagtatrabaho. Dahil hindi lang yung SOSE, kung hindi pati yung SALN, kasi na-request daw ng ombudsman na alamin din po itong isyong ito. By the way, for your information, ang ombudsman po sa ilalim ng batas ng kanilang kapangyarihan, legal na sila po ay makipag-coordinate o kailang i-deputize ang ibang ahensya ng gobyerno sa mga investigasyong ginagawa. Nasa batas po yun. Okay? Karapatan nila yun. Yung sinasabi nilang nag-iimbestiga na yung ombudsman, ba't mag-iimbestiga pa kayo iba? Ay hindi po nyo alam. Yun ay legal na legal. Kasi ganun talaga ang ombudsman. Kailangan niyang lumapit at humingi ng tulong sa ibang ahensya ng gobyerno sa kailang investigation sa mga posibleng korupsyon o kaso na kailang ipapala kahit kanino na government official. Ayan, yan po, ganun ang galaw. Kaya 2 itong sinusuri. Ang COMELEC, walang kapangyarihan makialam sa SOSE, Statement of Assets and Liabilities. Okay? Ang kanilang concentration ay yung tungkol sa SOSE. Dahil yun ay under COMELEC law. Pag may lumabag doon, yun ang pananagutan. Yung kasing SALN, criminal case yan o administratibo. So, ibang sa korte yan pupunta. Yung SOSE, COMELEC lang ang pwedeng mag-decide at magbigay ng kaparusahan. Ang pagkakamali sa SALN, ombudsman ang mayroon jurisdiction dyan. Pwede siyang kasuhan o hindi, o kasuhan kung sino mang hindi tama ang mga idineklara. Ayun po yun. Para lang nyo malaman, ganun kasi. Para hindi tayo naliligaw, lalo na kayong aking mga followers, supporters, subscribers sa buong mundo sa ating mga channel.